Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Good morning. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Napakaganda ng mga pagbasa natin at lalo tigit yung mabuting balita na ating napakinggan. Ito'y mahaba at maaari nating parte-partehin sa 3 bahagi. No? Una, yung sinabi na mabuti pa ang isang taong lagyan ng pabigat sa kanyang leeg at ihulog sa dagat kaysa maging sanhi siya ng pagkakasala ng isa sa mga maliliit na ito na nananalig sa akin. Anong ibig sabihin nun? Huwag kang maging sanhi ng pagkakasala at pagkakatisod o pagkalayo ng isang tao sa Diyos para siya'y magkasala. Pangalawa, napakaganda rin nung sinabi, kung ang kamay mo, paa mo at mata mo ang nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa na meron kang isang kamay, isang isang mata, na ikaw ay nasa langit. Kung meron ka namang 2 na paa, kamay at mata, pero na mapupunta ka naman sa impyerno. Tandaan, hindi ito literal ha. Baka mamaya magputol kayo ng kung ano-ano, baka walang matira. Buhok na lang. Lahat ay nagkakasala. No? Hindi po literal. Ang dapat na putulin ay yung kasalanan. Dapat natigilan ang kasalanan. Nais ko pong bigyan ng pansin yung unang bahagi ng ating ebanghelyo. Ano mang nangyari sa unang bahagi? Ang mga alagad ay pumunta sa Panginoon, nagsumbong. At anong sinumbong? Panginoon, meron po kami nakita, nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ninyo. Pero, hindi natin kasamahan. Hindi ko alam kung anong nasa isip ng mga alagad na ito. Ang gusto ba nila sila lang? Kami lang. Hindi kayo pwede. Tandaan natin, ang ating relihiyon, ang pangalan nito'y Romano, Katoliko, Kristiyano. Roman Catholic Christian Church. Naroon yung salitang Katoliko na ang ibig sabihin ay universal, pangkalahatan, para sa lahat. At totoo ito. Ang simbahan natin ay para sa lahat. Bukas para sa lahat. Hindi naman sinasabi sa pinto ng simbahan, Katoliko ka ba? O sige. Hindi ka Katoliko? Ay, wag ka dito. Alis. Wala namang ganun, di ba? Walang iniitsapwera dito. Mayaman ka man, mahirap. Hindi naman sinasabi, ay, reserve ang seat para sa mga mayayaman. Yung mga mahihirap, tumayo na lang sa gilid-gilid. Ganun ba ya? Hindi naman, di ba? Ito'y para sa lahat, bukas para sa lahat. Kahit anong kasarian mo, babae, lalaki, LGBTQ, ABCD, lahat tanggap. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, minsang nakalulungkot, maaring makapasok ang ibang relihiyon, pero naman ang ginagawa, minsan nagmimisa, nagdadaldalan. Ganon din sa eskwelahan. Ang ating Catholic school, bukas para sa lahat. Kahit anong relihiyon mo. Hindi sinasabi, ay, ibang relihiyon, bawal ka dito, doon ka lang mag-aral sa iba. Ang ating simbahan, ang ating eskwelahan, kahit ang mga institutions na hawak ng diocese, pwedeng kumuha kahit ibang relihiyon, ng matanda, ng bata. Bukas tayo para sa lahat. Ang pagtulong, ang paggabay ay para sa lahat. Pag tumulong tayo, di naman sinasabi, ay Katoliko, ay iba reliyon mo, ay wag, di ka namin bibigyan ng ayuda.
Hindi ko lang alam sa ibang relihiyon. Merong hidden agenda, kailangan sumapi ka. Pero hindi naman natin pinipilit kapag binibigyan natin ng tulong ang isang tao na magbago ang kanyang relihiyon. Kasi meron tayong kalayaan na pumili ng ating relihiyon. Ito'y bukas para sa lahat. Kahit sa mga taong excuse lang ha, mayroong kapansanan sa pag-iisip. Hindi naman natin pinapalayas. Yung pinapalabas lang, yung mga nanggugulo, maingay, namamalimos. Kasi nawawala yung focus natin eh. Kailangan yung focus natin sa Diyos at sa misa. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, ang simbahan na ito'y tapat sa kanyang pangalan na para sa lahat. Bakit? Dahil ang Diyos ay para sa lahat. Our God is God of all. Our God is not God of exclusivity. Hindi exclusive ang Diyos. Inclusive. Ini-include niya ang lahat. Niyayakap niya ang lahat. Siya'y para sa lahat. Alam naman natin siya'y Hudyo noong una. Pero ang pagliligtas ba niya ay para sa mga Hudyo lamang? Mababasa rin natin sa Biblia. Siya ba'y nagpagaling sa mga Hudyo lamang? Hindi. Kahit ang mga Hintil, ang mga Romano, wala siyang pinipili na kanyang tutulungan at pagagalingin. Ganun ang Diyos natin. Kailanman hindi naman natin narinig sa Diyos. Yung mga nagsisimba lang ang bibiyayaan ko. Yung mga hindi nagsisimba, bahala na sila. Sinabi ba ng Diyos yon? Yung mga naglilingkod lang sa simbahan ng paborito ko. O yung mga hindi naglilingkod, yung mga nagsisimba lang, hindi na paborito ng Diyos. Hindi. Walang ganun sa Diyos. Bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos. Ang kanyang pagliligtas ay para sa lahat. At yun yung pinagsisumikapan natin na maisabuhay. Lalo't ako bilang pari. Dapat ako'y para sa lahat. Kaya nga wala akong asawa eh. Kaya wala nga asawang pari. Walang kinikilingan. Hindi siya para sa isang tao lamang. Kami para sa lahat. Pero syempre, may mga close friends tayo. Kahit naman kayo, di ba, may mga best friend kayo. At kahit si Jesus may best friend. Sino ang kanyang palaging sinasama? Si Juan, si Pedro, si Santiago. Palagi niyang sinasama. Minsan hindi kasama yung ibang alagad. May close friends din siya. At doon sa tatlo, meron pang pinaka. Si Juan, pinakamalapit na alagad. The beloved disciple. Kahit ang Panginoon may close friend, hindi masama yun. Ang masama, yung kayo-kayo lang. Kami-kami lang. Yung sarado na yung puso mo para sa iba. Kaya nga yun yung aking pinagsusumikapang isabuhay. Though meron akong mga malalapit na kaibigan, pero hindi sarado ang aking puso, ang aking buhay para sa mga taong gusto akong maging kaibigan. Ganon din ang paglilingkod. Ako'y tinalaga ng ating minamahal na kura para pangalagaan directly ang mga kabataan, PCY, may GA sila dyan, may PYD, ang Sokong, at ang mga sakristan. Pero hindi rin ibig sabihin na sa kanilang yung focus ko, sila lang yung paglilingkuran ko, hindi. Alam naman nila, hanggat kaya, hanggat may oras, hanggat hindi nagkakasakit, sige, pupuntahan natin sa mga meeting, sa mga pagtitipon, sa prosesyon at kung saan pa man. Kasi yung maramdaman ninyo na ako'y para sa ilan lang. Kasi yun yung Diyos sa atin eh. Siya'y Diyos para sa lahat. Walang pinipili. Walang kinakalingan. Hindi ko rin naman hinahayaan yung mga malalapit kong kaibigan na impluwensyahan ang mga desisyon ko. Hindi rin naman ibig sabihin kinukonsente ko. Hindi ko na pinapagalitan at hindi ko na itinatama.
Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, ito din dapat yung isabuhay natin sa ating buhay. Kung ang Diyos ay para sa lahat, wala siyang pinipiling tinutulungan. Siya'y mabuti para sa lahat. Pinapatawad niya ang lahat. Ganon din tayo. Kung tutulong ka, kung magiging mabuti ka, huwag kang pumili. Father, yung mga kaibigan ko lang tutulungan ko. Magiging mabuti lang ako sa mga mabubuti sa akin. Ang tutulungan ko lang, ang lilimusan ko lang, yung tingin kong talagang nangangailangan. Yung mga may kaya namang magbanat ng buto, bahala na sila. Yung mga kaaway ko, ay nako, kahit lumuod sila sa akin, hindi ko sila tutulungan. Hindi ganun. Kasi ang Diyos, kahit tayo'y nagkasala, pinabayaan ba tayo ng Diyos? Siya'y mabuti kahit sa pinakamasamang tao. Siya'y mabuti kahit sa mga pagkakataon na tayo'y hindi tapat at hindi mabuti sa Kanya. At ganun din tayo. Ang pagtulong, ang pagiging mabuti ay walang pinipiling tao. Yan man ay kaibigan mo, kapamilya mo, at lalo tigit, kahit yan pa ang naging dahilan ng sugat ng puso mo. Kahit yung mga kaaway mo. Maging mabuti, maging mapagmahal sa lahat. Amen.